Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas magpapadala ng pinakamalakas na lineup sa SEA Games. Samantalang ang Gilas Pilipinas nahihirapan sa practice dahil nga ba sa PBA. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Magpapadala nga ang Pilipinas ng pinakasolid na lineup ng Gilas Pilipinas sa mangyayaring 33rd SEA Games na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa December 9 hanggang 21. Sa pangunguna ng head coach ng Gilas Pilipinas sa SEA Games na si Coach Norman Black. Alam naman nating lahat na ang Pilipinas ang naghahari sa basketball pagdating sa SEA Games at wala pa ngang nakakatalo sa atin. Kaya naman pinapanatili natin ang ating kampyonato at magpapadala ng pinakamalakas na lineup sa SEA Games. At ayon nga sa report ng Spin.ph, mismong mga players na ang nagrepresenta ng kanilang sarili na maglalaro sila sa SEA Games at ito nga yung mga listahan ng mga players na willing maglaro para sa Gilas Pilipinas. At kinabibilangan nga yan ng mga naglalaro sa Japan B-League, Korean B-League at gayon na rin yung mga players natin sa Amerika. At ito nga ang mga listahan. Kasama nga sa listahan si Javi at si Juan Gomez Tiliano, itong si Jason Brickman, kasama din itong si Mason Amos, at ang mga players sa Amerika na si Kay Clark at itong si Boogie Ellis, at kasama din itong si Remy Martin, at sa Japan B-League naman sila Bobby Ray Parks Jr., Macho Wright, at sa Korean basketball kasama nga itong si SJ Belangel, kasama din nagpalista itong si QMB at itong si Kevin Kembao. Samantalang sa naturalized player kasama sila Justin Brownlee at itong si Angelo Kwame na maglalaro sa SEA Games. At ayon pa nga sa latest na report ng Spin.ph, gusto ring maglaro ni Dave Ildefonso sa SEA Games. Samantalang ang posible namang maging problema dito sa 33rd SEA Games sa Thailand kung i-adapt nila yung FIBA rules, kasi nga nakasulat nga dito sa report na baka i-adapt ng Thailand ang FIBA rules pagdating sa mga players. So lumalabas na isa lang ang magagamit natin na naturalized player, at pagdating naman sa mga local player, yung makakapaglaro lamang yung may Philippine passport bago mag 16 years old. Ngunit hindi pa naman formal yan at hindi pa naman ini-implement talaga ng Thailand, at malalaman pa kapag malapit na ang SEA Games kung ano nga ba ang rules na kanilang gagamitin. Samantalang sa ibang balita naman, natapos na nga ang kampanya ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na nangyari sa Kingdom of Saudi Arabia, at ang Pilipinas nga sa final rankings. Nagtapos tayo sa FIBA Asia Cup na pang-7. Nauuna nga ang Australia gold medal, China silver, Iran bronze, New Zealand pang-4, Chinese Taipei pang-5, Korea pang-6, Philippines nga pang-7, Lebanon pang-8, Japan pang-9, Saudi Arabia pang-10, Jordan pang-11, at ang panghuli ang Guam pang-12. At aminado naman itong si Coach Tim Cone na naging kulang talaga ang Gilas Pilipinas pagdating sa preparasyon o sa practice, dahil alam naman natin na yan talaga nagiging problema ng Gilas Pilipinas pagdating sa international competition, na lagi na lang tayong kinakapos sa practice at hindi talaga napaghahandaan ang mga nagiging laban ng Gilas Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, ang pinakamatagal na sigurong practice ng Gilas Pilipinas ay umaabot lamang ng 11 days. Kung tutuusin ay kulang na kulang talaga yon upang mag-prepare sa pinaka mataas na kompetisyon na kagaya na lamang ng FIBA basketball. At ang sabi pa nga ni Coach Tim Cone, I would have to love more preparation time, but the PBA plays 11 months out of the year. The next window, we have 6 days to prepare for it. It may be only 3 days with the Japan guys. So lumalabas talaga na nagiging problema yung PBA sa practice ng Gilas Pilipinas dahil nagkakaroon nga ng conflict.
Kung atin kasing titignan yung practice ng mga Asian teams, halimbawa na lamang yung Korea, nag-practice sila ng 80 days, ang China 77 days, ang Japan 70 days, ang Chinese Taipei 76 days, at ang Australia ay 135 days. Samantalang ang Gilas Pilipinas, nakakalungkot, 11 days lamang ang naging preparation natin sa FIBA Asia Cup, kaya naman hindi nakakapagtaka na naging kulang din ang performance ng Gilas Pilipinas. At ang isang halimbawa dyan ng China, wala silang naturalized player, puro local player, ngunit nakipagsabayan sa lakas ng Australia dahil nga mahaba ang kanilang naging preparation, kaya naman hindi nakakapagtaka na sila ay nakakuha ng silver medal at muntik pang mag-champion. Kaya naman ang Gilas Pilipinas, kung tutuusin, ay kaya naman talaga na maging malakas sa FIBA Asia Cup. Kulang na kulang talaga sa practice, yun lang ang problema. Kahit na sabihin natin na maglagay pa ng pinaka-solid na lineup, wala rin sigurong kwenta kung kulang din naman sa practice dahil hindi rin magagamit sa international competition.